Sinabi mo sa iyong puso, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ang tinutukoy dito yung kerubin si Satanas. Sinabi mo sa iyong puso, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa bundok ng kapisanan. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gusto niya makipantay siya sa Diyos. Isang kasalanang walang katimbang na kasamaan ng pantayan mo ang Diyos. Ni attempt, hindi ka dapat mag-attempt nun eh. Nakita ng Diyos kay Satanas yung puso niya, hindi niya pa ginagawa. Nakikita na ng Diyos yun eh. Kaya ang kasamaan ang galing sa puso ni Satanas. At si Satanas, wala sa lupa yun. Kaya yung kasamaang nag-umpisa sa puso niya na conceal, yun ang nakapasok sa lupa. Sa pamamagitan ni Adan. Kung paanong sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan sa libutan. Dito sa libutan, hindi naglagay ang Diyos ng kasamaan. Kaya lang, sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, nakapasok ang kasalanan, ang kasamaan sa mundo. Yung tanong mo, saan ba nanggaling ang kasamaan? Sa puso ni Satanas, tapos nakapasok sa mundo sa pamamagitan ni Adan. Kasi sumuway si Adan sa utos ng Diyos. Mag-alala, nang takda ang Diyos ng panahon, i-destroy niya yung masasama na yan. Bakit pa merong suffering? Ba't merong pang evil? Ba't pinapayagan ng Diyos? Kasi kung lahat ng gagawa ng masama, pati tao, papatayin agad ng Diyos, wala namang maliligtas na kahit isa. Bawa, ikaw, gumawa ka ng kasamaan sa buhay mo, malaking kasamaan ang ginawa mo. Biro mo sabihin mo wala kang panahon sa Diyos. Pero sa pera may panahon ka. 3 trabaho. Pinaharap mo ang Diyos, wala kang kapana-panahon. Lahat ng kailangan natin binigay sa atin. Wala tayong kahit anong oras na ibinibigay sa Kanya. Puro sa trabaho, puro sa asawa, puro sa anak, puro sa kayamanan. Yung lumikha sa atin, wala tayong kahit kapirasong oras. Bakit ang tao nakakaranas ng suffering at saka ng mga evil sa buhay? Kasi pinapayagan ng Diyos for the meantime, ang tao ay mabigyan ng pagkakataong magsisi. Kasi kung lahat ng gagawa ng masama, kagaya halimbawa ni Satanas, papatayin agad ng Diyos, wala na matitirang tao sa mundo. Baka pati ako, wala na rin sa mundo ngayon. Basahin natin sa awit, 133 ng awit. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? If He is going to remember iniquities, who shall stand? Baksak tayo lahat. Kasi lahat ng tao nagkakasala. Bakit hindi nawawala agad ang masama? Ikalawang Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit nagpapahinuhod ang Diyos, nagpapasensya? Para makapagsisi ka. Hindi ibig sabihin kinukonsinti ka. O yung masama kinukonsinti, hindi. Para lang makapagsisi ka. Ngayon tatanungin mo, bakit po si Satanas hindi pa pinapatay ng Diyos? Hindi pa dinidestroy ng Diyos? Lalabas, hindi siya hustisya. Pag agad niyang dinestroy si Satanas. Bakit? Nilikha niya rin yun yung kerubin Ibig sabihin, pag nagkasala, patay agad. Sige, i-apply ngayon din ng Diyos sa ating mga tao yon.
para justice. Nilikha niya ang mga anghel, nilikha niya rin tayong tao. Mahal niya ang tao. Kaya dahil sa atin, hindi niya agad maparusahan yung demonyo. Bakit? Kasi pag pinarusahan niya yun, dapat parusahan niya rin tayo agad. Pareho lang nilikha ng Diyos ang anghel at ang tao. Nauna pa nga ang mga anghel. Angels existed billions of years before us. Nung likhain ng Diyos ang mundo, ang mga anghel nag-aawitan na sila. Nasa Hobyan 38:4 hanggang 8. Nang likhain ng Diyos ang mundo, ayon sa siyensya, bilyon taon na ang mundo. So, bilyon taon na nag-e-exist ang mga anghel. Tayo namang mga tao, wala pa tayong 10,000 taon mula kay Adan. Pagkalimbawa, pag nagkasala, papatayin agad ang anghel, i-apply niya rin yun dapat sa tao kasi mas nauna niyang lilikha ang mga anghel Dapat fair siya sa anghel at sa tao kasi fair ang Diyos Pagka yung masasamang mga anghel, mga espiritu, agad ng Diyos di-destroy. Dapat pag nagkasala ang tao, destroy ka rin. Mahal niya ang tao, hindi niya agad tayo i-destroy. Kaya nga bibigyan niya tayo ng panahong magsisi. Kaya hindi niya rin agad i-destroy yung masasamang espiritu. Pero huwag ka mag-alala. Nagtakda ang Diyos ng panahon, i-destroy niya yung masasama na yan. At pati yung mga taong masasama na ayaw na talagang magbago, isasama niya na 25:41 ng Mateo. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Pagdating ng last judgment, sasabihin ng Diyos doon sa mga masasamang tao, sa mga kambing na nilagay niya sa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, pasaapoy kayong walang hanggan, na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ang pinagsandaan nun, yung mga anghel ng diablo sa kanyang diablo. Pero pagka susunod ka sa katarantaduhan nila, pati ikaw dadalhin doon. Merong oras na paparusahan ng Diyos lahat Isasama na yung mga taong ayaw magbago. Pero samantalang wala pa yung oras na yon, huwag kang tumutol na, ba't hindi pa alisin yung mga taong masama na yan para wala nang naho-hold up, wala nang suffering, wala nang nangre-rape. Hindi naman tayo marunong pa sa Diyos Huwag ka lang mainit. Dadating din yun. Paparusahan ng Diyos yung masasamang tao. Kaya lang, for the meantime na hindi pa siya nagpaparusa, parang grace period sa mga taong masasama na sana makapagsisi sila. Nating maintindihan, ang Diyos hindi siya dumadalamhati ng intentional. Walang intensyon ng Diyos ang tao, dalamhatiin niya intentional. Ang pagkakasakit, maaari isang palo ng Diyos. Kasi ang Diyos, pinapalo niya yung kanyang mga lingkod pagka gumagawa ng mali. Maaaring palo yun para ituwid ng Diyos. O kaya, maaari rin na ang pagkakasakit, maaaring isang bahagi ng pagsubok. Posible rin yun sa Biblia. Pero ang dapat nating maintindihan, ang Diyos, hindi siya dumadalamhati ng intentional. Walang intensyon ng Diyos ang tao, dalamhatiin niya intentionally. Sa 3:32 ng Panagbo. Sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan. Sapagkat siya'y hindi kusang dumadalamhati o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao. Hindi siya kusang dumadalamhati o pinapapanglaw niya na kusa ang tao. Kung meron kang dalamhating dumadating, yun ay maaaring dahil sa ginawa mong mali.
kung meron kang kapanglawang dumarating sa buhay, hindi kusa ng Diyos yun. Konsekwensya yon ng iyong maling gawain. Ulitin ko yung 3:32, ang sabi ng talata, bagaman siya'y nagpapapanglaw ang Diyos nagbibigay siya ng kapanglawan sa tao. Alam niyo, yung kapanglawan sa tao, nakakapagligtas yan at nakakapagpataas yan ng immune system. Kung kalakip ng pananampalatayang tinatanggap mo yung pagpapapanglaw ng Diyos. Sinabi yan ni Pablo sa mga taga-Korinto. 2 Korinto 7:9. Pakinggan niyo. Ngayoy nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Yung depression, yung kalumbayang ayon sa sanlibutan, ikamamatay yun. It will lead to death. Hindi lang death na physical, kundi pati spiritual death. Pero ang mga kaanib sa iglesia, mga anak ng Diyos, pinasasapitan ng Diyos ng kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi. Ibig sabihin, kaya gumagawa ng pagsisisi, meron kang ginawang ipagsisisi mo dapat. Na may ginawa kang mali, may ginawa kang kasalanan, meron kang inisip na hindi tama, meron kang ginawang hindi tama. Pasasapitan ka ng Diyos ng kalumbayang mula sa Kanya. Pero hindi siya kusa na magbibigay sa iyo ng kalumbayan na walang kadahi-dahilan. Bibigyan ka niya ng kalumbayan, maisip mo, ginawa mo hindi tama para makapagsisi ka, para maligtas ka. At miski sa siyensya, yung mga pag-aalala sa buhay, nakakapagpatibay yan sa ating desisyon. Hindi lahat ng negative ay nagiging masama sa tao. Yung minsan-minsan na may problema ka, yung minsan-minsan nalulungkot ka, may scientific explanation dyan Nakikinabang ka niyan scientifically. Spiritually, nakikinabang din pala tayo dyan ayon sa Biblia. Pagka dumadating ang kalumbayang ukol sa Diyos. Yung mga kalumbayan sa buhay, nagkokos yan ng weakened immune system. Pero yan, paminsan-minsan, pinapayagan ng Diyos na dumating sa kanyang mga anak, hindi para ma-weaken yung immune system, kundi para i-encourage ka na magsisi at mag-isip ng positivity para naman i-enhance ang iyong immune system. Ang pagkakaroon ng problema sa buhay na kalakip ng positivity o yung pagtitiwala sa Diyos, nakakapagpataas naman yun ng immune system. Magkaiba ang nangyayari sa walang Diyos kaysa sa taong may Diyos. Kasi pagka nagkakaroon ka ng stress, meron ka naman pananampalataya, hindi ka naman ma-depress, pero may stress ka, nakakapagpataas naman ng immune system yon. Basahin natin ito, kapatid na Daniel. A little stress benefits immune system. A brief bout of stress can give the immune system a beneficial boost, but only under certain conditions, say researchers at Ohio State University.